Annalyn, ang bilhin mo ngayon, yung ulam nyo lang mamayang gabi. Yung masarap na, yung gustong-gusto yung kainin, yung ano ha, tapos tinapay, tapos prutas, ha? Karne, madalas yun na nakakain. Yung mga sugpo ba, ay yung mga shrimp ba, ano bang ano nyo, so yan ang bibili. Tapos ulam nyo ngayon, saka yung pangbukas, diba, magprito ka ng ano, para at least hindi masira ka agad, yung mga ganyan. Tapos tawag nito, ricados doon sa lulutuin mo mamaya. And then prutas at saka tinapay, ha? Okay, sige. Yes, kasama ko po muli ngayon si Ate Annalyn and Kuya Brian. Yes po mga kabayan, dahil bibili ko po ng may ulam nila mamayang hapunan mga kabayan. So sabi nga ni Ate Annalyn ay ang taong nagugutom pakainin, ang taong nauuhaw painumin. So ang taong mapagbigay ay bigyan mo rin ng reward at pakainin mo rin. Ibalik mo rin ng bongga yung biyayang pinagkaloob nila na kahit alam mong isusubo na lang nila pero ibigay pa. So Ate Annalyn, Kuya, anong gusto ni Kuya yung ulam? Ha? O siya na daw bahala. O sige, ikaw ang bahala. Ikaw rin ang kawawa pag ayaw niyang kainin. or siya ang kawawa pag ayaw niya. O sige, mamili ng mga ulam. Sige. O mamili kayo, karne, isda, yung ano yung bibihira nyo lang makain. Bili ka na. Yung bihira nyo. Ikot muna tayo, tingin kayo ng mga ulam or anong yung masarap na sa tingin nyo na gustong-gusto yung ulamin. O Bangus. Bangos lang? Itong bangus na to na. Malilit lang. Oo, yung malilit. Bangos lang ang gusto. Anong gagawin mo sa bangos? Papaksin niya tapos prito niya lang muna. Tapos ang isa pang ulam, ano pang ulam nyo? Ayon ng karne? O karne na lang. Ha? O karne na lang pang bukas. Karne. Sige, tingin muna tayo doon ng karne daw. Sige, karne. Ay, kira naman si Ate. Dito. Ito. Hindi ka ng bangos. Yes, ang pagbabalik ni Kantadja. Sige, bangus daw. Bangus ang gusto po nila. Bangus. Galunggong ayaw nyo, Be? Ayan sila po ang kakain. Mamili ka. 180, 170 na lang yan. Ilang piraso? Dito ka na lang mas kitty. Mas malaki. Hi! Dito siya, guys. Bumili siya ng bango. Yes. Actually, hindi talaga siya libre lang nila. Ito na lang yung bango. Thank you. Ito dito sa Suki sa karne. Then ang gusto, thank you. Ang gusto pa ni Ate Annalyn is karne. Ito yung ano bang luto? Ihaw? Gusto niyo mag-ihaw? Mag-ihaw ka para magkano kayo? Pang-ihaw daw, Ate. Liempo, meron be? Wala na. Sayang, dito lang muna. Liempo, Ito, ano to? Wala din. Ano po yun? Pang-ihaw? Wala na. Ano? Na lang daw po. Nandyan. Yung alin? Yung ito na lang? Sige. Ilang kilo? 1 kilo. 1 kilo daw. Anong luto? Pang adobo? Ano bang luto? Pang adobo daw. 1 kilo. 400. Pang adobo daw. Tapos yung ricados mo sa pang-adobo.
sahog pang adobo niya. Patatas. Oh, patatas. Sige, kayo mag-ano kung ano yung gusto nyo. Ano patatas kung sibuyas? Carrots. Pang adobo. Ano pa? Carrots pati? Bili ka natin. Magkano pizza yung bag yun? 60 kilo. Isa lang. Ha? Ito pang sigang, adobo. Kamatis na ka. Ikaw tagunin. Ha? Hindi na nakakawa. Ikaw bahala, basta siya bahala di kumain. Kasi kakain na rin si kuya. Ah, ang kalahati adobo, kalahati sigang. Ay, paano? Ay, adobo ko na lang pang umaga yung adobo, yung magsisigang at saka prito ngayon, madam. Ay, si... Isang tan mo na lang. Sige, ito sabi niya. Adobo tayo, carrot. Mananas mo lang din. Ba't pwedeng Wala. nila halo sa adobo yung carrots? Adobo siya kapatatas. Ano pa? Thank you, te. Di ba, di pa laman di wala eh? Yan ang gusto mo. Ah, may palaman ka pa. Opo, madam. Ano pa? Ano pang gusto niyo tinapay? Mamili ka, kuya. Dito na yung una Tipid talaga si kuya. Kaya saka ito na lang. Ayan daw ang gusto nila. Magkano po, te? Bali, 60 at saka 25, 85 lang. 85. Thank you. Thank you. Okay. Prutas. Nandoon sa dulo. Ay, sa dulo. Oo. Para balansi. Gulay kayo, Sir Man. Kuya, anong gusto mong bilhin? Ha? Yung malamig. Palamig. Yung pang palamig. Sobrang init kasi yun. Ice, ice. Mamaya magsisi ka magkaway tayo. Meron ka palang nakalimutan. Ha? Ay, ito na. Sa labas yata yung prutasan mo. Saan? Yung prutas na. O ito, bili ka ng prutas. Mamili kayo. Mamili ka ng prutas. Pili ka na. Kay Brian, anong gusto nyo? Prutas. Anong gusto nyo prutas? Pili ka na sana. Ayan. Apple daw po. Ano pa? Tsaka saging. Saging na lang. Saka itong saging. Oo, sa saging. Yung na baka mamay masiraan kayo, yung kayang kainin, walang... Ito na lang, madam, oh. Ito na ate, oh. Iwan 100 na lang din. Ganito po. Katulatan niyo. Diba, nakapamalingki, may isda, may karne, may tinapay, may prutas. Kasi yung groceries nila mga kain, madami po yun. So, ayan po mga kabayan. Balik na naman kami. Dahil nakapamalingki na kami. At meron ng may iluluto. Ay, ganyan na pala, oo. Mauna ka. Yan. Yan. Sigurado hindi pa tayo nakauwi. Baka may nakalimutan. Wala na? Ikaw, Ate Annalyn, wala na nakalimutan. Wala na, madam. May rekado naman doon. Mayroon naman, no? Mga mantika, sigurado? Opo, madam, meron pa. Oo. Marami pa. So, okay na yan. Napakatipid ni mga kabayan ni Kuya Brian. Pag tinatanong mo, bahala na si Mrs. Siya na bahala. Basta ako taga-kain lang. Diba? Talagang
ano lang ang ano niya, maghanap buhay, and then mag-intriga lang siya ng pera. Bahala na si asawa mag-budget sa pera, mga kabayan. Hindi ka umalis ngayon? Hindi po, madam. Kasi sinabi ko sa akin kagabi. Very good. Kasi sabi ko, subukan ninyo umalis, kurutin ko yung singit niya para makapahinga din. Oh, para makapahinga din. Nagkita kami ni Ate Annalyn kanina. Sabi, buti naman naghalo-halo, naka-relax din, naka-bandingness lang dalawa. O, di ba? Anong ulam yung kaninang tanghalian? Yung meatloaf ba, madam? Ha? Meatloaf. Meatlog? Meatloaf yung delata. Akala ko meatloaf. Ano yung meatloaf ni Kuya? Meatloaf nga. Meatloaf. Oo. Tapos, yun lang. Yun lang. O, tamang-tama. Ay, dinala ko kayo dito sa palengke para kahit paano ay masarap yung ulam nyo. Anong luto sa karning baboy? Adobo na lang, madam. Adobo. Tapos yung... Isda iprito at saka yung ano para pag may gulay sasawgay. Tama. Doon Ang galing talaga ni Ate Annalyn mag-budget. Oo, No? pag Para humaba pa at abot ng ilang araw. Yes. O, kapit kayo Sige. O, baka mahalaglag O. Okay, sige. Alis na tayo, ha? Oo, madam. So, ayan po mga kabayan, ay nag-enjoy ang mag-asawa sa simpleng pamalingki po nila mga kabayan. Dahil kanina meatloaf daw po yung ulam nila. So, tamang-tama ay dinala natin dito, pinasya sa palengke. At ayun nga, namili sila ng ulam na yung gusto nila, na gustong kainin po mga kabayan, no? At meron silang nabili para mamayang hapunan at para bukas po mga kabayan. So ngayon, gaya ng sinabi ko po mga kabayan, ako ay napanghinaan din ng loob kung paano ko po sila matulungan, lalong-lalo na nakita natin yung kanilang sitwasyon. Ang unang pangangailangan ng mga kabayan ay bahay, no? Bahay po talaga mga kabayan. Yun po yung aking nakikita, no, agad sa sitwasyon ng mga kabayan. Kaya lang, sabi ko nga, maraming mga sagabal na nakikita natin yung sitwasyon ng mga kabayan na hindi natin maibigay ba. Halimbawa, yung bahay nga na nabanggit natin, dahil stranger sila dyan, at hindi sa kanila yung lupa, at hindi magtatagal, dahil gagawin daw po yung mall, no, or terminal. Yan ang pagkakaalam ng mga tao, kasi nagtatanong-tanong din kami mga kabayan. So possible ay hindi natatagal ay mapapaalis po sila dyan. Kung halimbawa po magbigay tayo ng kubo, okay, sige, bahay kubo, katulad kay Nanay Victoria o sa mga nabibigyan natin ng bahay kubo, pwede naman po yun, no problem. Ang magiging problema po mga kabayan, kapag nabili na po natin yung kubo, no, kapag nabili na po natin yung kubo, tapos nandoon na, no, halimbawa lang kung gamitin na po yung kubo at paalisin sila mga kabayan, so saan na naman po natin bitbitin yung kubo agad-agad? Ilipat natin. So another expenses po yon. Dahil syempre, ipabuhat na naman natin, magrenta naman tayo ng sasakyan, magbayad na naman tayo. So walang problema doon sa pagbili ng kubo. Okay, sige, magawa natin ng paraan sa paglipat ng kubo. Sige, magawa natin ng paraan. Ang tanong, saan natin ilipat? Saang kaninong lupa o sinong tao na magbigay sa atin ng lupa na lipatan ng kanilang kubo. So yun po yung ating naging problem dyan mga kabayan, no? Plus, kapag nagbigay po tayo, no, ang inisip natin mga kabayan, halimbawa pag nandiyan na, okay lang yung ganyang bahay na nakikita, yung barong-barong, no problem, okay lang po yun, kasi hindi pa masakit sa mata ng may-ari dyan mga kabayan, kasi alam naman nila, madali lang anuhin yan, baklasin yan, kasi ano lang yan, tagpi-tagpi lang yan. Pero pag meron ng kubo mga kabayan, ibang usapan na po yun. Siyempre masakit na sa mata sa may-ari mga kabayan, bakit may kubo? Mukhang
sila na yung nagmamay-ari ng lupa no? May rest house, may kubo dyan na nakalagay. Paano po kung ilagay natin na wala tayong pahintulot kasi hindi natin alam at gagamitin talaga ng may-ari ang mga kabayan? So paano, no? Pagalitan tayo, kasuhan tayo, trespassing tayo, sirain yung kubo. So marami tayong pwedeng gawin, no, na naiisip po natin mga kabayan kapag yan ang hakbang na gagawin po natin. Kaya medyo nasabi ko nga po na napanghinaan tayo kasi gusto nating tulungan, pero nangingibabaw din po pagtimbang-timbangin natin at isipin natin ng maigi kung tama ba yon, no, yung gagawin natin at hindi masayang yung ating efforts, yung ating biyaya na ibibigay natin sa mga recipient natin. And then yun nga, napag-usapan din natin kasi medyo failed tayo sa bahay, kahit bahay kubo ay failed tayo, talagang hindi. Doon naman sa motor mga kabayan, 50-50 din, no? Wala din tayong na mabigyan natin. Kaya nag third option tayo mga kabayan. Una, bahay. Pangalawa, motor na magamit sa sa kanilang hanap buhay, no? Kailang dahil sa sitwasyon nila, on and off ang relasyon, hindi natin alam, baka mapag-awayan pa, magkagulo sila kapag naghiwalay, and then ganito, ganyan. So mahirap po mga kabayan, very complicated po yung sitwasyon. So and then kung porso din natin yung motor mga kabayan, wala silang mga IDs, walang ganyan, and then paggamitin nila, syempre magagasolina pa sila, then yung maintenance doon, tapos license, so marami mga kabayan. At may third option tayo, yung bike, lagyan natin ng kulong-kulong. So medyo maraming pabor po sa live natin kasi hindi ganon kabongga, kasakit kapag mawala dahil wala silang sariling lupa mga kabayan. Nung pag-interesan nandiyan lang nakapark, so hindi natin alam, and then hindi na magagasolina, less maintenance, no, and then magiging katuwang na po sa hanap buhay niya mga kabayan. So ito po yung napag-usapan natin last night, no, sa live natin, na mas marami ang pabor, 100%, 101% ang pabor sa bike na lang daw, and then lagyan ng kulong-kulong. So yun po yung pinag-isipan natin kung talagang igugo po natin yung bike na usapan po natin sa live po natin kagabi. Kaya i-pray po natin mga kabayan, di ba? Katulad kanina, nadata namin sila dito, yung kariton niya ay kinumpunin niya mga kabayan. Kinukumpunin niya mga kabayan ang kanyang kariton. Kaya pag-pray natin kung ano pa yung pwede nating itulong dito ni Kuya Brian and Ate Annalyn mga kabayan. So nandito na kami, balik muli sa kanilang munting bahay kubo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.